Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong panibagong interview na ginawa nitong mga Banateros Brothers kay DG Bantag. Kung inyong maaalala, di ba, plano ni DOJ Secretary Remulla na kasuhan itong tatlong Banateros na to dahil sa pag-interview doon kay Bantag. So ngayon, ito parang tila hindi yata nadadala itong tatlong to. In-interview na naman si Bantag. So dito medyo nung una ang binabanatan kasi ni Bantag dito is si Katapang. Ngayon dito medyo pumitik-pitik na rito si DJ Bantag kay Remulla. So panoorin natin itong matapang na pag-interview nitong tatlong Banateros brothers na to. Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang Banateros, si Coach Oli, Boss Dada at si Banat Bay. At ngayong araw may part 2 po tayo ng ating interview kay General Bantag dahil sa sobrang trending ng interview na ito. At dahil nga sa sobrang trending, medyo may nainis na isang sekretary at keso kay i-contempt daw tayong tatlo. Linawin ho lang muna bago tayo magsimula na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag. Hindi po namin alam kung saan ka at sa katunayan nagpapalit ka ba ng damit? Pareho na damit? Boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandiyan po ba kayo, Sir? At ako naman si Mr. Bantag, Banateros Brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang sir, energetic tayo ngayon. Sir, yes. Simulan natin. Banata na natin kagad. Sir, unang tanong. Pwede ho ba kayong sumuko na ng hindi kami utos? Ang kapal ang mukha mo! Sino ka para basukuin si Bantag? Animal to. Saan nahuhuling kayo? Pwede ho ba namin kayo mahuli ngayon? Pwede ho bang ilabas niyo yung kamay nyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo? Kasi nauto kami. Pwede kong Banat Bay, kung yan ang request mo, pwede kong i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring, di ba lumalabas yung horror na babae doon? Kung pwede sana, edi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Pero sir, ano ho ba ang pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya at nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banateros sa pag-interview kay Mr. Bantag. So, K-Top man, salamat po. Sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung etong si Secretary Remulla ay magre-resign? Ay, oo naman. Talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluensyahan. Kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon. Puro tambalos-los na Di ba? Nakita mo. Ginagalit mo Bantag Ikaw talaga Bantag Ginagalit mo. Sinabihan mo ba naman ng lahat ng sa administrasyon is tambalos-los? Kami na naman puputukan yan Sir, Your Honor, Mr. Senator, Bantag, ano ba yan? Kami na naman ang papagalitan yan Si BP Sara nga, di ba, tinawag na tambalos-los si Speaker Romualdez, pinag-initan si BP Sara, tinanggalan ng confidential funds. Nako, medyo lalong iinit tong si Bantag dahil tinawag niyang tambalos-los lahat ng tao ni BBM. Yari tayo dyan. Sa sinasabi mong tambalos-los tong gobyerno natin Smuggling. Walang
Walang comment-comment. Wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan, pati sa Mindanao, wala ka pa rin marinig. Wala eh, ang hirap talaga. Mr. Bantag naman! Ang bira ka, oh! Papahamak mo kami niyan, eh! Ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ang ng batas. Kaso hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, Nako. karakter ni De Lemos na NBI na Ayan! Secretary Remulla, noong una hindi ka topic, eh. Eh, pumasok-pasok ka sa eksena. Naging topic ka tuloy ni Bantag. Hindi, di ba, oh? Oh, dati noong una hindi naman siya ang topic, si Katapang. Eh, dahil pumasok sa eksena si Remulla, siya ngayon na naging topic. lang ginawa. Kumbaga sa sa inuman ang pinupulutan ngayon nitong tatlo ng Banateros Brothers at ni Bantag si Remulla na. Dahil nga masyadong tawag dito, napikon ba si Remulla. Ayan, kumbaga sa inuman, siya ngayon ang ginagawang pulutan nitong tatlo kasama si Bantag. Kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay De Lemos, yun ang ugali ni De Lemos. Balita ko nga ho. Paano ka susuko? Oo. Pati yung NBI nayari. Baka pati ka... Bantag, baka naman pati NBI, yariin na rin kami, ha? Wala ko kaming kinala... Sandali lang, ha? At disclaimer, ang opinion ng aming ini-interview ay hindi namin opinion. Baka mamaya sabihin na naman, eh, kami ay nag-i-interview lamang sa remate at saka sa saksi. Wag ho kayong dyan. Yung opinion ni Sir Bantag, opinion niya yun, ha? Sir, Baka hindi na ako makakuha ng NBI clearance niyan. Ang bira. lang po. Lagi po nating napapag-usapan sa media na itong patungkol sa Bucor. Kamusta na po? Itong ating gusto kong matanong sa inyo at makamusta. Oo nga, yan nga ang Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag rinilive ka, go on now with your life. Parang ganun eh. Another destination, ganun lang yun. Pero ito kasi, parang asong galisin lang itong matandang ito eh. Kaya ayaw kong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin na Coach O. Sino yung galisin na yun? Parang alam niyo yung naglulugon. Parang ganun yung gustong sabihin ni Bantag kasi galisin daw eh. Eh syempre may edad na. Yung alam mo yung asong kalye na naglulugon, yung medyo may edad na. So parang ganun yung nangyayari. Ang aasar ka na naman eh. Si Sir Bantag naman, oh. Ang dami namang naging bulilyason niyan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa. Di ba? Sa dami ng mga bulilya. Kasi naalala nyo, in-interview, di ba, namin, si General Palparan. Nagagalit sila, yung pala, acquitted naman pala. Kaso nitong si Katapang galising aso ni Boying, kung ikukumpara. Kaya pala galisin, kasi aso ni Boying. Okay, nagets ko na. Hindi kasi noong una iniisip ko, bakit niya kaya tinawag na galisin? Mukha bang galisin si Bantag? Hindi, di ba? Si Bantag. Ang hina naman ni Banat ba? Hindi ka agad na-get yun. Parang lang yun eh. Alam niyo, sinasabi ko, di ba? Parang yung asong naglulugon na may edad na. So, ganun yun. Si Katapa, mukha ba siyang galisin? Nung tinitingnan ko, hindi naman, di ba? Kaya pala galisin kasi aso pala ni Remulla. Yung pala ibig sabihin. Bumabars, mekos-mekos yan. Sa interview ni General Palparan at sa dami ng bulilyasong ginawa nitong si Katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialam doon. Di ba? Diskarte nila yun eh. Sinisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, alam naman natin,
pagka Bucor ang pinag-uusapan, kadikit talaga yan. And kanina, nabanggit ninyo yung smuggling. So siguro naman nakarating na rin, updated naman kayo, no? Nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati China pinanggagalingan nung mga droga, pero ngayon yung mga nasabat sa Pampanga tsaka yung dyan sa Bureau of Customs galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong masasabi doon o reaction? Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga, kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan nakita nila, relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan. Mga yan, Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila pumasok na at nagiging aktibo na ulit. Paulit-ulit ka, sinabi na nga ulitin pa yung tanong. Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi, Banat Bay, kundi sa balita, ibig sabihin, talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na And unlike before. Ito yung yung nahuling malaking shipment ng mga droga sa Pampanga na halos 6 million yung halaga ng mga drugs na nahuli doon, pati sa Bureau of Customs. Ito yung pinag-uusapan nila dito nila General Bantag na nung time nga naman ni Pangulong Duterte, di ba? Nakikita nyo, naano lang sa dagat yung mga droga, mga nakukuha ng mga mangingisda. Ngayon, nasa custom na uli. Ngayon, bumabaha na naman ng mga droga. So, talagang makikita mo yung pananahimik ng administrasyon na to. Gaya nga sinasabi ni Bantag, di ba? Ang tahimik ng administrasyon na to sa mga issue ngayon. Kaya PRRD, aktibang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon. Natigil nga lang. Ay, grabe. So ngayon wala na si PRRD. Wala na ang laban against illegal na droga. Kaya nandyan na naman sila. So, ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito, pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung mga bali-balita lang noon? Oo, Tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, siguro natakot sila. Hindi naman natin nakakausap na interview, pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy noon, nagtuloy-tuloy? Grabe, nakikita niyo yung revelasyon ni Bantag. Sinasabi niya, dati, talagang gustong pumasok nito, iba-ibang kartel pumapasok sa Pilipinas. Pero dahil nga natakot nung kay Pangulong Duterte, hindi sila pumasok, di ba? Hindi nagtangka. Ngayon, pumapasok daw. Ito, kasi papansin niyo meron niyang ito napanood ko lang. Kasi meron na namang nagkomentong walang kwenta. Yung pangalan ng vlogger na yun, si Coach Jarrett ba yun? Walang kwenta yung comment niya. Kasi meron siyang title doon, lumalala daw ba yung droga or resulta lang ng kapalpakan ng tokhang nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga ganon. Pero eventually, matatapos yung video, wala naman siyang side. Ang video yun. Nagbigay ng opinion pero wala naman siyang side. Ginamit kayo. Ibig sabihin, yung vlogger na sinasabi nito ni Banat Bay na si Coach Jarrett is wala talagang laman yung utak. Kasi nagtatanong siya pero tinanong niya lang yung, kumbaga yung naging content niya, tanong lang. Ang gusto niya sumagot sa mga tanong yung mga viewers niya, yung mga subscriber niya. Parang doon siya kukuha ng idea kung paano niya sasagutin yung tanong niya. Since nga wala siya siguro nakuha magandang sagot doon sa tinanong niya, so natapos yung vlog niya na
nakalutang lang yung yung sagot niya, hindi siya nagbigay ng opinion. Ngayon ka lang makakakita ng ganong klaseng ginamit kayo. Parang tuloy naalala ko si Libayan. Yung nag-abang ako ang haba-haba ng balita niya. Lumalala ba ang droga o ito ay kapalpakan lang nung tokhang? Pinakikinggan ko. Ano kaya opinion nitong naman to? Tanso pa rin pa kaya to? Hanggang natapos na yung vlog niya, wala siyang opinion. Anak ng wete. Sabi ko, nag-vlog ka para ibalita yun? Hayop yan. Anong tawag doon? Clickbait. Pero may isa siyang punto doon na I totally disagree. Anong sinabi niya doon? Sinabi niya doon na sa tingin naman niya na tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasawatan nitong mga kaya nga nahuhuli. Yun yung term niya. Kaya nga sila nahuhuli, ibig sabihin kahit papaano effective yung ginagawa ng administrasyon. I might agree with that. Pero ito problema ko kasi. Dati kasi hindi na sila nag-a-attempt. Gets ninyo? Ito yung sinasabi ni Bantag. Yung dati, bago pa mag-attempt tong mga sindikato na ito, since alam nila na we have a government na talagang buong mundo nagre-resonate Yung papatayin ko kayo. Kayo ganun di ba? So, yung mga kartel, iba't ibang kartel, sabi nila, ganun ba? Ba't ganyan na presidente nyo? May topak. Hindi na nga lang ako di ba? Ganun na sinasabi na hindi na nga lang ako sasali kasi magulo na Ayaw na namin pumunta diyan, Wag na lang. Ganun yung dati. Yun yung sinasabi ni Bantag. Ngayon, wala na. Buti na lang, magaling yung ilang kapulisan natin. In fairness naman, let's be fair. Okay? Lumalalaman ng droga. Sabihin, pumapasok man ng droga dito sa atin kasi naglalakas loob na sila dahil hindi na nga si Pangulong Duterte, kahit papaano nahuhuli. Kahit papaano. Bakit ngayon sila pumasok? Nahuhuli lang yung mga droga. Pero yung pinaka-mastermind na nagpasok ng droga na yan, hindi nila nahuli. Yun lang medyo nakakapagtaka na ang dami-dami lang nahuhuli na droga. Pero wala namang nahuhuling kung sino yung may-ari talaga ng droga na yon. Di ba maliban naman natin kung yung mga pinahuli sinadya lang ipahuli para masabi lang na meron silang accomplishment. Pero ang totoo, mas malaki pa yung nailabas nila. Yung kumbaga yung nasa market, mas malaki pa doon sa nahuli. So, samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Grabe. Kaso nga lang, tumigil sila. Isang araw, nagsalita po si Pangulong Duterte patungkol dito sa pagtanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. At sinabi nga niya, ang naglulustay ng pera ng taong bayan ay itong Kamara, itong mga congressman natin. May idea po ba kayo dito sa mga confidential fund na nalulustay ng Kamara at paghihingi ng audit ni Pangulong Duterte? Nako, pasensya na kayo. Pagdating sa Kamara kasi, wala akong experience dyan. Wala akong hindi ko talaga alam. Pasensya na. Nakakausap ko lang mga congressman pero hindi ko alam yung pagdating sa CIF ba ang tawag nun. Pero ang nababalita kasi na tinanggalan si VP Sara, pero yun naman pala pati yung sa Congress ay hindi naman tinanggal. So sino bang dapat na may intelligence fund? Yung Vice President ba o yung mga congressman? Sino bang mas importante, di ba? Tama. Alam naman nila na yung laban pa ni VP Sara against mga communist, yung NPA, yung LCAC na yan. Yun kasi ang talagang pinaglalaban ni VP Inday, yung against sa kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung intelligence fund. Ikaw ba naman ang sumunod na na leader ng bansa tapos ikaw ang walang intelligence fund? Unfair naman yon para sa akin.